Nagsisimula ang kwento sa pagpapakilala kay John, isang makapangyarihan, kaakit-akit at pinatang lalaki. Bagamat tila nasa kanya na ang lahat, may pag-iwas siya sa mga romantikong relasyon. Isang gabi, bumisita siya sa club na kamakailan lamang niyang binili. Samantala, nagtatrabaho si Sakura sa club, ngunit napasok siya sa isang mapanganib na sitwasyon. Binigyan siya ng mga tiwaling negosyante ng mahiwagang pulbos at hinahabol siya ng mga ito. Desperado siyang makaligtas, kaya tumakbo siya at nakasalubong si John. Sa takot, humingi siya ng tulong sa kanya. Nang malaman ng mga kriminal kung sino si John, agad silang umalis. Napagdesisyunan ni John na tulungan siya, kaya dinala niya si Sakura sa isang silid para makapagpahinga. Habang naroon, tumawag ang ina ni John upang ipaalam na inayos na niya ang lahat para makilala ni John ang isang babae sa parehong gabi. Inakala ni John na si Sakura ang babaeng tinutukoy ng kanyang ina. Dahil sa epekto ng mahiwagang pulbos, naging mas mapusok si Sakura at hindi rin napigilan ni John ang kanyang damdamin. Nagbago ang gabing iyon para sa kanilang dalawa. Kinabukasan, labis na nahihiya si Sakura, kaya nagmadali siyang umalis. Ngunit bago siya umalis, kinuha niya ang isang maliit na abaloryo mula sa nasirang kwintas ni John bilang alaala. Pagkalipas ng isang buwan, nadiskubre niyang nagdadalang tao siya ng triplets. Habang binabati siya ng doktor, nararamdaman niyang hindi ito magandang balita. Mahirap ang kanyang sitwasyon, walang suporta mula sa kanyang pamilya at wala siyang pera. Hindi alam ang gagawin. Nagpasya siyang sabihin kay John ang tungkol dito at nagsimulang hanapin siya. Ngunit dumating ang kanyang ina kasama ang isang mas matandang lalaki at sinabing ibinenta niya ang kasal ni Sakura sa halagang 1,000,000 yen. Desperado siyang tumanggi at tumakas. Naghahanap ng pag-asa, pumunta siya sa isang templo. Habang nagdarasal, napansin niyang niloloko ng isang manloloko ang isang matandang babae. Tinulungan niya ito, kaya umalis ang lalaki. Ikinuwento ng babae na gusto niya magkaroon ng mga apo, ngunit tumatanggi ang kanyang anak na magpakasal. Naalala ni Sakura ang kabalintunaan ng kanyang sitwasyon. Habang iniisip niyang huwag magkaanak, ang babaeng ito'y desperadong magkaroon ng apo para sa kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, dumating si John. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit hindi siya nakilala. Ipinakita niya ang abaloryo at doon lamang naalala ni John kung sino siya. Sa simula, inalok siya ni John ng pera, iniisip na gusto niya siyang i-blackmail, ngunit pinigilan siya ni Sakura at sinabi ang totoo, buntis siya sa mga anak ni John. Narinig ng babae ang usapan at natuwa nang malaman ang balita. Napag-alamang siya ang ina ni John, sinabi niyang tila narinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Nagdasal siya para sa maraming apo at ngayon ay puno ng saya na inimbitahan sila pauwi sa bahay. Gusto niyang kumbinsihin si John na pakasalan si Sakura. Gayunpaman, iniisip ni John na si Sakura ay isang babaeng interesadong makuha ang kanyang kayamanan. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pumayag siyang dalhin si Sakura sa kanilang bahay. Ngunit ang kanyang tanging layunin ay tiyaking may panganak ang mga sanggol at tumigil ang kanyang ina sa pagpipilit na magpakasal siya. Pagdating ni Sakura sa bahay, natuklasan niyang napakayaman ni John at labis siyang nagulat. Sinabi ng ina ni John na huwag siyang mag-alala dahil inihanda na niya ang lahat, kabilang ang isang silid para sa kanya. Ang kailangan lang niyang gawin ay alagaan ang kanyang sarili at ang mga sanggol. Naramdaman ni Sakura na maaring maibigay ng ina ni John ang pagmamahal na hindi niya naranasan mula sa sariling pamilya. Samantala, kinumpirma ni John mula sa doktor na ang mga sanggol ay talaga niyang anak. Habang ang kanyang ina ay masaya at umaasang may tataguyod ang kanilang relasyon, humingi si John ng panahon dahil alam niyang masyadong nakakapagod ang sitwasyon para kay Sakura. Gayunpaman, ginagamit niya lamang ito bilang dahilan upang maiwasang magpakasal. Isang araw, binisita niya si Sakura sa silid nito at diretsahang tinanong, "Bago ka pa manatili dito, gusto kong malaman kung kailangan mo ng pera." Dahil kailangan niya ng pera para sa kanyang pag-aaral sa universidad, sinabi ni Sakura na oo. Ngunit mali ang pagkaintindi ni John sa kanyang sagot at tinanong siya, "Ako ba ang iyong unang kliyente?" Hindi naintindihan ni Sakura ang tanong. Iniisip niyang tumutukoy ito sa kanyang trabaho bilang taga-benta ng alak sa club. Nagbalangkas si John ng kontrata at ibinigay ito sa kanya. Sinabing, kapag ipinanganganak muna ang mga sanggol, makakatanggap ka ng malaking kabayaran. Pagkatapos noon, maghihiwalay tayo ng walang anumang ugnayan. Labis na nasaktan si Sakura sa paghusga sa kanya, ngunit pinirmahan niya ang kontrata.
Gayunpaman, nag-iwan siya ng liham, sinasabi na hindi niya kailangan ng malaking halaga, kundi sapat lamang upang bayaran ang kanyang pag-aaral at magtrabaho ng part-time. Gayunpaman, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang tunay na ina na pinilit siyang bumalik sa kanilang bahay. Pagdating niya, ang kanyang pamilya, na palaging masama ang pakikitungo sa kanya, sinubukang i-blackmail siya upang kunin ang lahat ng perang meron siya. Bukod pa rito, nais nilang ipakasal siya sa isang mas matandang lalaki. Maging ang kanyang kapatid ay nagbanta sa kanya. Pinilit niyang ipagtanggol ang sarili sa abot ng kanyang makakaya, at sa gitna ng kaguluhan, ipinikit niya ang kanyang mga mata at naisip si John, umaasang darating ito upang iligtas siya. Samantala, ang ina ni John na nag-aalala nalaman na bumalik si Sakura sa kanyang pamilya. Sa simula, ayaw ni John makialam, ngunit pinilit siya ng kanyang ina na protektahan si Sakura. Nang tingnan ni John ang kontrata, napansin niya ang sulat na iniwan ni Sakura, kung saan ipinaliwanag nito na kailangan lamang niya ng pera para sa kanyang pag-aaral at wala siyang balak na samantalahin siya. Napatigil si John at napagtanto ang pagkakamali niya sa paghusga kay Sakura. Sa wakas, nagpasya siyang iligtas ito. Nagmaneho siya ng mabilis at dumating ng tamang oras. Pinigilan ng kanyang pamilya na pilitin si Sakura na magpakasal sa mas matandang lalaki. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni John ang tunay na malasakit kay Sakura at napagtantong hindi ito naghahabol ng kanyang pera. Sa halip, isa itong taong naipit sa isang mahirap na sitwasyon. Kinuha niya si Sakura sa kanyang mga bisig at dinala ito palayo. Sinabi ng doktor na maayos naman si Sakura, maliban sa ilang magaang sugat sa balat at ligtas ang mga sanggol. Habang iniisip ni John ang masamang pagtrato niya kay Sakura na kahit kailan ay naging mabait at maunawain, nagpasya siyang manatili sa tabi nito. Nang magkamalay si Sakura, pinatahan siya ni John, sinasabing, "Huwag kang mag-alala, ngayon nandito na ako sa buhay mo. Wala nang sino manggagambala sa iyo." Sinimulan ni John na alagaan si Sakura ng maingat. Bumili siya ng mga benda at personal na inilapat ito sa mga sugat niya. Napansin ni Sakura ang pagbabago sa pag-uugali ni John, na ngayon ay tumitingin sa kanya ng may lambing. Bagamat puno ng emosyon ang sandali, pinigilan ni John ang sarili at sinabing, "Buntis ka. Hindi ko maaring gawin ang anumang makakasama sa mga sanggol. Magpahinga ka muna." Ngunit maling naintindihan ni Sakura ang sitwasyon. Iniisip na nagmamalasakit lamang si John sa mga sanggol at hindi sa kanya. Matapos ang lahat ng ito, makikitang nagtatrabaho si Sakura sa isang kumpanya ng real estate bilang ahente ng pagbebenta ng mga unit. Isang dating kaklase na dati nang may interes sa kanya ang dumating kasama ang kanyang bayaw upang maghanap ng unit. Nakita sila ni John na magkasama at siya'y nagselos. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na nagtatrabaho lamang si Sakura doon dahil sa pangangailangan, ngunit hindi niya mapigilan ang inis nang makita itong nakikipag-usap sa ibang lalaki. Sinubukan ni Sakura kumbinsihin ang kliyente na bilhin ang unit sa pamamagitan ng pagbibigay ng diskwento at pag-highlight ng mga kagandahan ng lugar. Na-impress ang kliyente at tinanggap ang alok. Kalaunan, inaya siya ng kanyang kaibigan sa hapunan, ngunit bigla silang inabutan ni John. Itinanong ng kaibigan kung sino si John at sinabi ni Sakura na ito ang kanyang boss nang hindi binabanggit na ito rin ang kanyang asawa. Habang nasa mall, nakita ni Sakura ang isang pares ng sapatos. Naalala niyang kaarawan ni John at nagpasya siyang bilhin ito bilang regalo. Gayunpaman, minaliit siya ng mga tindera, iniisip na hindi niya kayang magbayad. Sa mga sandaling iyon, dumating si John at nang malaman ang sitwasyon, bumili siya ng maraming pares ng sapatos. Nagulat siya nang makita si Sakura na bumili ng sapatos para sa lalaki. Hindi na siya nagsalita, ngunit pinalabas ang mga empleyado na minaliit si Sakura. Paglabas nila, bumalik ang kaibigan ni Sakura at nagpilit na yayain siya sa hapunan. Nag-alala si John para sa kanyang kalusugan, kaya't nakialam. Lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawa at hindi alam ni Sakura kung paano haharapin ang damdaming unti-unting umuusbong para kay John. Kaya't sinabi niya sa kanyang kaibigan na ipagpaliban ng hapunan at kailangan niyang umuwi. Gayunpaman, tila inis si John, kaya't nagsimula siyang magtanong kung galit ito o baka naman nagseselos. Noong gabing iyon, sa mismong kaarawan ni John, nakaramdam siya ng kalungkutan at uminom ng maraming alak. Gayunpaman, sinorpresa siya ni Sakura ng isang cake. Nang matanggap niya ang regalo, napagtanto niyang ang sapatos na binili nito ay para sa kanya. Nawala ang kanyang selos
at nagkaroon sila ng masayang oras na magkasama. Nag-enjoy sila at nagbahagi ng isang romantikong halik. Samantala, lihim na pinapanood sila ng mga magulang ni John at natuwa ang mga ito sa nakikita nilang tamang takbo ng relasyon. Kinaumagahan, masaya si John sa nangyari. Nang ayain siya ng kanyang kaibigan na dumalo sa isang party, sumagot siya na isa na siyang family man at hindi na pwedeng sumama. Samantala, si Sakura ay hindi mapigilan ang pag-iisip tungkol sa mga nangyari, ngunit sinubukan niyang kontrolin ang kanyang damdamin dahil ang kanilang kasal ay nananatiling nakasalalay sa kontrata. Pinayuhan siya ng ina ni John na magpahinga para sa kanyang pagbubuntis at sinabing si John na ang bahala sa lahat ng bagay. Isang araw, kailangang dumalo ni John at Sakura sa isang party. Nagbihis si Sakura ng napakagandang damit na nag-iwan kay John na walang masabi. Sa kanyang paghanga, binigyan niya ito ng isang pulseras na may espesyal na medalya. Sa party, humingi si John ng paumanhin kay Sakura dahil iwan niya ito ng ilang sandali upang asikasuhin ang negosyo. Maraming mga tao sa party ang nag-akala na i-anunsyo ni John ang relasyon niya kay Chin, ang kanyang kaibigang kababata. Si Chin ay nagyayabang din na mangyayari ito. Subalit nang malaman ni Chin na dumating si John kasama si Sakura, sinimulan niyang insultuhin si Sakura. Ipinahiya siya ni Chin dahil sa kanyang nakaraan bilang trabahador sa isang bar. Galit si Sakura ngunit ipinaglaban niya ang kanyang dignidad. Nang malaman ni John ang nangyari, agad siyang tumakbo para tulungan si Sakura. Nang malaman niyang ipinahiya ito, hinarap niya ang lahat at mahigpit na sinabi, "Huwag niyo nang insultuhin ang babaeng mahal ko." Pati ang ina ni John ay nakialam at sinabi, "Si Sakura ang magiging manugang ko." Napahiya si Chin at sinermunan siya ng ama ni John dahil sa kanyang masamang ugali. Kinabukasan, kumuha si John ng mga bodyguard upang protektahan si Sakura. Ngunit sinabihan siya ni Sakura na ito'y masyadong sobra at hindi siya dapat mag-alala. Pagkaraan, pumunta siya sa kanilang lumang bahay upang kunin ang ilang alahas ng kanyang lola. Nang dumating siya, nalaman niyang nasa kulungan ang kanyang ina at wala ang kanyang kapatid. Sinubukan niyang kunin ang alahas, ngunit dumating ang kanyang kapatid at inakusahan siyang magnanakaw. Galit na ipinaliwanag ni Sakura na ibinigay ng kanyang lola ang mga alahas bago ito namatay at wala siyang karapatang questionin siya. Dumating si John upang tiyaking walang mananakit sa kanya at kasama ng mga bodyguard, pinalo ang kanyang kapatid. Agad niyang dinala si Sakura palayo. Habang umiiyak si Sakura, sinabi niyang pakiramday nag-iisa siya dahil sa laging masamang trato ng kanyang pamilya. Pinatahan siya ni John at sinabing, "Mula ngayon, ako at ang aking ina ang magiging pamilya mo." Sa malalim na damdamin, nangako si John, "Ipapangako ko na habang nabubuhay ako, hindi kita hahayaang masaktan. Hindi kita bibigyan ng dahilan para umiyak at aalagaan kita palagi." Sa mga salitang ito, naging masaya si Sakura, tuluyang pinutol ang ugnayan sa kanyang pamilya at tinanggap si John bilang bahagi ng kanyang buhay. Sa wakas, nagpasya si John na kumuha ng sertipiko ng kasal. Masayang tinanggap ni Sakura ang mungkahi. Matapos nilang makumpleto ang proseso, labis ang kanyang kasiyahan nang hawakan niya ang sertipiko. Sinabi ni John na tawagin siyang asawa at ginawa ito ni Sakura ng may kagalakan. Sa kasiyahan, masuyong hinalikan siya ni John. Pag-uwi nila, nagsimulang tawagin ng mga katulong si Sakura bilang ginang yang dahil legal na siyang asawa ni John. Pakiramdam niya ay para siyang nasa isang buhay na hindi niya inakala. Si John naman ay patuloy na inaalagaan siya, sinisiguradong maayos ang lahat para sa kanya. Isang araw, inaya siya ni John maglakad-lakad. Ngunit bago sila umalis, dumating si Chin. Gustong makausap si John ng pribado. Bagamat kabado si Sakura, pinakalma siya ni John. Sinasabing wala siyang nararamdaman para kay Chin at siya lamang ang babaeng mahal niya. Tinanggihan niya si Chin at sinabihang huwag na siyang gambalain. Habang patuloy ang kanyang pagbubuntis, pinayuhan ng katulong si John na hayaan si Sakura na magpahinga ng mag-isa. Gayunpaman, nais ni John na makasama ang kanyang asawa. Ipinaliwanag ng katulong na kung magkatabi sila sa pagtulog, hindi ito makakapagpahinga ng maayos. Kaya't nagdesisyon siyang matulog sa sofa. Kinaumagahan, natuklasan niyang sinamahan siya ni Sakura sa sofa habang natutulog. Tumabi siya rito na nagpapasalamat na ito ang kanyang asawa. Isang araw, habang namili si Sakura, nakakita siya ng isang bagay na gusto niyang iregalo kay John. Ngunit inalipusta siya ng isang empleyado na parang mahirap siya. Nang bayaran niya gamit ang credit card ng kanyang asawa, biglang nagbago ang ugali ng empleyado.
Samantala, nalaman ni John na nagpapakalat si Chin ng maling tsismis tungkol kay Sakura. Kaya't hinarap niya si Chin sa isang hotel. Sinubukan ni Chin na akitin siya ngunit mariin siyang tinanggihan ni John. Sinabi niyang wala siyang nararamdaman para kay Chin pagkatapos ay umalis. Nahuli si Chin ng mga mamamahayag at napahiya sa publiko. Tiniyak ni John kay Sakura na hindi na sila muling gagambalay ni Chin. Nais malaman ni Sakura kung ano ang nangyari, ngunit pinili ni John na huwag sabihin para hindi siya ma-stress. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon si Sakura na mamili muli para bumili ng regalo para sa kanyang asawa. Ngunit nagdadalawang isip siyang gamitin ang credit card dahil gusto niyang sorpresahin si John. Sa mga sandaling iyon, napansin ng mga tao sa tindahan na mahal ang kanyang binili. Iniisip na isa siyang babaeng mula sa mataas na antas ng lipunan. Pagdating nila sa bahay, ibinigay ni Sakura ang kanyang regalo kay John na labis niyang ikinatuwa. Dahil dito, lalo niyang inalagaan si Sakura, lalong-lalo dahil malapit nang ipanganak ang kanilang mga sanggol. Pagkaraan, inanyayahan niya ito sa isang party kung saan inihayag niya sa harap ng lahat na siya ang kanyang asawa. Si Chin, na naroon din, ay hindi alam kung paano mailalabas ang kanyang galit. Habang nasa banyo si Sakura, sinamantala ni Chin ang pagkakataon upang salakayin siya. Sinaktan siya ni Chin at tinangkang saktan ang kanyang dinadalang sanggol. Sa kabutihang palad, isang hindi kilalang tao ang nakarinig at tumakbo upang tulungan siya. Sa parehong pagkakataon, dumating din si John upang iligtas siya at agad siyang dinala sa ospital. Dumating ang kaibigan ni John na labis na nag-aalala at sinisi siya sa hindi pagbibigay ng maayos na proteksyon sa kanyang asawa. Sa kabutihang palad, sinabi ng doktor na maayos ang kalagayan ni Sakura at ng mga sanggol. Ngunit pinalaan sila na kung mangyayari muli ang ganoong insidente, maaring mawalan siya ng mga sanggol. Labis na nakaramdam ng pagkakasala si John dahil hindi niya naprotektahan si Sakura. Nangako siya na hinding-hindi na muling guguluhin ni Chin si Sakura dahil nakahanap siya ng paraan upang maaresto ito. Kinabukasan, isang taong may maskara ang tumulong kay Chin upang makatakas sa kulungan. Magkasama nilang pinlano ang paggawa ng masama kay Sakura. Habang naglalakad si Sakura sa labas, siya ay dinukot ng mga hindi kilalang tao. Pagkagising niya, napagtanto niyang si Chin ang nasa likod ng kanyang pagkidnap at pati ang kanyang sariling kapatid ay kasabwat. Dinukot nila siya upang wakasan na ang kanyang buhay. Iniisip nilang winasak niya ang kanilang buhay. Nang malaman ni John ang nangyari, galit na galit siyang lumabas upang iligtas si Sakura. Nilabanan niya ang maraming tauhan ni Chin at matagumpay na nakapasok sa lugar. Sinubukan niyang pigilan ang mga ito, ngunit tinakot siyang sasaktan si Sakura. Sa isang matalinong kilos, kinagat ni Sakura ang isa sa mga tauhan na ginamit ni John bilang pagkakataon upang iligtas siya. Dumating ang pulisya at inaresto sina Chin at ang kapatid ni Sakura. Pagising ni Sakura sa ospital, natatakot siyang tinanong ang tungkol sa kanyang mga sanggol. Sinigurado ni John na maayos ang kanilang kalagayan at hindi basta-bastang makakalabas ng kulungan sina Chin at ang kapatid niya. Upang ipakita ang kanyang tiwala at sinseridad, pinilhan ni John si Sakura ng isang bahay. Pinatunayan niyang mahal niya ito at nais niyang maging totoo sa kanilang pagsasama. Ang kanyang ina ay labis ding masaya dahil nakita niyang inaalagaan na ni John ang kanyang asawa ng buong pagmamahal. Nagpasya silang magpalitan ng singsing bilang simbolo ng kanilang panghabang buhay na pagmamahalan. Kinabukasan, masaya si John sa kanyang opisina habang iniisip ang kanilang pagmamahalan. Nakita ng kanyang mga kasamahan ang kanyang singsing at naisip na ang dahilan ng kanyang kaligayahan ay ang kanyang bagong asawa. Dumating si Sakura upang bisitahin siya at nagulat ang lahat na makilala siya. Dahil dito, medyo nailang si Sakura kaya pinakiusapan ni John ang kanyang mga kasamahan na magretiro muna. Nang sila na lamang ang naiwan, naghalikan sila ng may matinding pagmamahal. Sa ganitong paraan, nagtatapos ang magandang kwento ng kanilang pag-ibig. Maraming salamat sa panonood ng video. Kung bago ka lang, inaanyayahan kita na mag-subscribe at huwag kalimutang i-activate ang mga notification. Narito ang iba pang mga video na tiyak na magugustuhan mo. Huwag kalimutang maglibot sa channel dahil maraming mga kwentong maaring magustuhan mo. Sa ngayon magpapaalam na muna ako. Hanggang sa muli.